Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang gabi mga kapatid, muli sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Tayo po muli ngayon ay magsama-samang itaas at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At muli pasimulan natin ang gawain ito sa pamagitan ng ating pong pagpupuri. Aawit tayo ng isang awitin. I worship you, Almighty God. There is none like you. And let's magnify the name of the Lord as we sing this song. Sama-sama tayong magpupuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Amen. There is none like you, Lord God. There is none like Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise. Give you praise. For you are my righteousness. For you are my Hallelujah, righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Mighty God, There is none like you. One more time. Amen. Praise God. I worship you, Almighty God. mighty God, There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Hallelujah, glory to God. Yes, Lord, we worship you. Almighty God, there is none like you. Hallelujah, glory to God. Yes, Lord, there is none like you. Wala kang katulad, Panginoon. Karapat-dapat na ikaw ay sambahin. Karapat-dapat na ikaw ay purihin at hilahin, Panginoon. Hallelujah, tayo po ay manalangin sa Diyos sa buhay. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba muli sa iyong harapan. Sa mga sandaling ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa pagkakataong iyong pinagkaloob sa amin upang minsan pa ikaw ay aming pong maluwalhati at may taas, Panginoon. Sa mga sandaling ito, hiniling po namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay, Panginoon o Diyos, sa gawain ito. Pagpalain mo, Lord God, ang lahat ng aming mga kasama sa gawain ito ngayong gabi at iyo pong igawad ang iyong pagpapala, ang iyong basbas, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong salita na aming pong tutunghayan. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod na maging instrumento, maging daluyan ng iyong makalangit na mensahe. Ang iyong salita ang patuloy na maging patnubay at gabay namin. At ang iyong espiritu ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan. Patuloy na mag-inspire sa amin po mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Praise God mga kapatid, sa mga oras na ito tayo po ay tutuloy sa salita ng ating Panginoon. Magbabasa po tayo ng isang talata from the book of Matthew, chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita at malaya na po kayong makakaupo mga kapatid. Napakagandang buhay mga kapatid, ang tinatawag na mapalad na buhay. Ang isang taong tinatawag na mapalad, hallelujah. Ito po ay pinagpala ng ating Panginoon. Nais po natin lahat mapagpala ng Diyos at tawaging maging mapalad. Ngunit mga kapatid, sa talata na ating nabasa ay nababanggit po rito mga kapatid ang pagiging mapalad ng may malinis na puso. Kaya nais ko pong dalhin sa gabing ito ang mensahe ayon sa ating binasa, Blessed are the pure in heart. Blessed are the pure in heart. Mapapalad ang mga may malinis na puso. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Sa ating physical na katawan, ang role ng heart, mga kapatid, ang function ng heart ay napakahalaga. Amen. At ito ay tumutukoy mga kapatid ko sa pinakasentro, praise God, ng ating pong buhay. And spiritually speaking, mga kapatid, ang heart, ito po ay tumutukoy mga kapatid, kapag pinag-uusapan natin ang heart, it's our way of talking about the very center of a person's emotions, thoughts, or essence. Doon nakasentro mga kapatid, pag sinabi nating heart, yan ang sentro ng emotion, ng thoughts, ng essence, o ng buhay ng tao. Praise God. Ang puso, mga kapatid, ay napakahalaga sa ating Panginoon. In fact, ang sabi ng Bible, ang Panginoon ay nakatingin sa puso ng tao. In the book of 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang sabi ng Bible ay ganito, But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or in the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ito po ay naganap mga kapatid nung ang lingkod ng Panginoon na si Samuel ay inutusan ng Panginoon na basbasan yung magiging hari. At sa kanyang unang tingin mga kapatid, siya po ay tumitingin sa laki ng katawan. Nandoon yung mga anak ni Jesse, mga kapatid, at siya ay na-impress. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, look not on his countenance or on the height of his stature. Nakatingin siya sa outward, mga kapatid, appearance. Pero ang sabi ng Biblia, for the Lord seeth not as man seeth. Iba ang tingin ng Panginoon sa tingin ng tao. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ang tao tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Mga kapatid at mga kaibigan, ngayong gabi, maaring mayroon tayong mga magandang appearance o mayroon tayong tinatawag mga kapatid na impressive na katangian panlabas. Ngunit sa Panginoon, napakahalaga ang kalagayan ng ating puso. Napakahalaga sa Panginoon ang sitwasyon, ang status ng heart natin. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay hindi tumitingin sa panlabas na kalagayan. Tinitingnan ng Panginoon ang sentro ng ating pagkatao. At ang tinitingnan ng Panginoon ay ang ating puso. Ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay meron siyang nabanggit sa kanyang ministry
tungkol mga kapatid sa kahalagahan ng puso at kung papaano pinahahalagahan ng tao ang mga bagay-bagay in connection sa kalagayan ng kanyang puso. Ang sabi ng Matthew 6:21, "For where your treasure is, there will your heart be also." Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Sa talatang ito ay pinakikita ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na hindi natin pwedeng ihiwalay sa puso natin ang itinuturing nating mahalaga. Sapagkat kung ang tinuturing nating kayamanan, mga kapatid ko, ibig sabihin mga bagay na pinahahalagahan natin, mga bagay na tinitreasure natin sa ating mga buhay, ito po ay directly connected sa ating mga puso. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung saan naroon ang iyong puso, o kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. Kaya ang mga tao po, iba-iba ang mga bagay na pinahahalagahan. At ang Diyos, concern po ang Panginoon sa kung ano ang mga bagay na pinahahalagahan natin sa buhay. Sapagkat naaapektuhan niya ang puso natin. Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. May mga tao, mga kapatid, na ang kayamanan ay sadyang mga bagay sa sanlibutan. At yan ang dahilan kung bakit ang puso ng mga taong ganon, mga kapatid ko, ay dala-dala ng sitwasyon ng mundo. Sa kabilang dako naman, may mga tao naman na ang kayamanan ay ang Diyos at ang mga bagay ng Diyos. At sa ganun pong mga tao, ang puso ay napupuno ng mga bagay tungkol sa Panginoon. At yun ang itinuturing na kayamanan. Mahirap po paghiwalayin ang kayamanan at ang puso. Kaya nga ang tao, mga kapatid, na ang puso ay nakalagak sa Diyos. Ang ibig sabihin niyan, ang kayamanan niya ay ang Diyos at ang mga bagay ng Diyos. At yung mga tao naman na nakatuon lang sa mga material na kayamanan, ang puso niyan, mga kapatid, ay talaga pong malalayo sa Panginoon. Sapagkat kung saan naroon ang puso o ang kayamanan, doon naman naroon ang puso. Sa Matthew 12:34 and 35, ganito ang sinasabi. O generation of vipers, how can ye being evil speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Hindi daw po pwedeng maglabas ang tao ng mabuti kung ang kanyang puso ay masama. Sapagkat ang mabuting puso, mula mga kapatid sa kanyang mabuting kalooban, ay naglalabas siya, mga kapatid, ng mabubuting mga bagay. Excuse me. Amen. So mga kapatid, ang Panginoon nire-require na ang tao ay dapat ibigin ang Diyos ng buong puso. Remember, mga kapatid, ang ating Diyos, mga kapatid, is a jealous God. God knows that we have only one heart. And in the book of Mark chapter 12 verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. Loving God with all your heart. Ito po inaasahan ng Panginoon, na iibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Nais ng Panginoon, buong pusong pagmamahal ng mga taong lumalapit sa Kanya. Bakit po? Sapagkat tayo po ay buong pusong minahal din ng Diyos. Tayo ay buong pusong inibig
ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At mapalad ang tao na may malinis na puso. Ibig sabihin, yun yung tao mga kapatid na may mainam at magandang kalagayan sa buhay. Sa ngayon ng mga tao kapag pinag-uusapan ang magandang kalagayan sa buhay, tinitingnan muna mga kapatid ko kung ano ba ang kakayanan sa mga material na bagay. Pero sa Diyos mga kapatid, ang Diyos ang nakakaalam kung sino ang mapalad sapagkat ang Diyos ang nakakakita ng kalagayan ng ating mga puso. Ngunit mayroon pong problema mga kapatid ang tao. Sapagkat ang tao mga kapatid ay mayroon pong puso na kung hindi tutulungan ng Panginoon, talaga pong mamumuhay ng malayo sa Diyos. Dito po sa Jeremiah 17 verse 9, ganito ang sinasabi hanggang verse 10, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? The Lord searched the heart. I tried the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings." Praise God. Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Praise God. Sa mga talatang ito, mga kapatid, kung mapapansin natin, ang verse 9 ay nagsasaad tungkol sa kalagayan ng puso ng tao. Mandaraya ang puso ng tao. At ang sabi ng Biblia, desperately wicked. Totoong masama. At sa verse 10 naman, ay tumutukoy mga kapatid sa ginagawa ng Diyos sa pagsisiyasat ng puso ng tao. At siya, mga kapatid ko, ang magbibigay sa bawat tao ng ganti sa bawat lakad niya. Anong pinagbabasihan ng Panginoon, mga kapatid? Pinagbabasihan ng Panginoon kung ano yung gawain ng tao, pero yung gawain ng tao, mga kapatid, ay nagmumula din sa kanyang puso, sa kanyang desire. At tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi niya, mga kapatid ko, pinabayaan na ang tao ay manatiling masama ang heart. Ang Panginoon, mga kapatid, ay nagbibigay ng isang bagong puso na nagdudulot ng bagong buhay. Yun po ang napakaganda sapagkat ang puso ng makasalanan, mga kapatid, ang sabi ng Bible ay totoong masama. Pero may paraan ng Diyos kung papaanong ang tao ay babaguhin ng Panginoon mula sa puso. Mula sa sentro ng kanyang pagkatao. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sa puso, mga kapatid, ang tao ay nananampalataya. Praise God. Patungo sa katuwiran. At ang kanyang bibig ay nagsasaad. Amen. Nagko-confess. Praise God. Patungo sa ikaliligtas. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang makasalanan ay maaaring manumbalik sa Panginoon. Maaaring manampalataya, mag-confess, pagsisihan ang mga kasalanan, mga kapatid, patungo po sa tinatawag natin purity or pure heart. Amen. Lahat po tayo nagkasala. Wala namang matuwid, wala kahit isa. Ngunit ang Panginoon, mga kapatid, ay nag-aanyaya at inaanyayahan niya ang mga taong nalalayo sa Kanya, mga taong nadaya ng kanilang mga puso, mga tao, mga kapatid, na kung saan ay namuhay sa pagkakasala. Ang paanyaya ng Panginoon ay ganito sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet,
they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Ang Panginoon ay nagpapaanyaya, magsiparito kayo. Sabi ng Panginoon, tayo mga katwiranan, bagamat ang inyong kasalanan ay maging matingkad. Anong sabi ng Panginoon? Papuputiin niya ito. Gaya ng balahibo ng tupa. Amen. Ganyan ang magagawa ng Diyos. The Lord is able to change our heart. In fact, ang sabi ng Bible sa Ezekiel 36 verse 26, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Mga kapatid, ang gandang pangako ito ng ating Panginoon. Siya po ay magbibigay ng bagong puso. Yung sinabi kanina mga kapatid sa Jeremiah 17 verse 9 na deceitful heart, desperately wicked, ang sabi ng Panginoon, magbibigay ako, a new heart also will I give you. Ang puso na dating mandaraya, ang puso na dating masama, ang Panginoon, ito ay babaguhin niya. And only God is able to do it, mga kapatid. Diyos lang ang makakapagbago ng puso. May mga tao nagsasabing, babaguhin niya ang kanyang sarili. Pero mga kapatid ko, hanggat walang pusong nababago, walang taong mababago. Amen. Hanggat walang pusong nababago, walang buhay na mababago. Kung ang puso ay mandaraya, at sabi ng Biblia, ito'y masama. Sino ang pwedeng magbago nito, mga kapatid? Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagmamalasakit sa atin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At kung tayo ay lalapit, magpapakumbaba sa Kanya, anuman ang ating mga pagkakasala, the Lord is able to change our heart. Amen. Kaya ito baguhin ng Panginoon. Ang puso, mga kapatid, na punong-puno ng galit, puno ng puot, mga kapatid sa kapwa, ay pwede pong baguhin ng Panginoon. Kung tayo ay lalapit sa Diyos, kikilalanin natin ang katwiran ng Panginoon, tatalikuran natin ang ating pagkakasala, magsisisi tayo, mga kapatid, ang Panginoon po ay malapit sa mga taong nagsisisi ang diwa. Amen. Kaya nga kapag ang tao ay nagpakumbaba at lumalapit sa Panginoon, naroon po ang pagpapatawad ng Diyos. Amen. Siya po ay mapagpatawad at mahabagin kapag nakita niya ang mga tao ay nagpakumbaba. Kaibigan, kapatid, kumusta po ang ating mga puso? Kumusta ang kalagayan ng ating mga puso sa mga sandaling ito? Kung mayroon po tayo mga kaibigan nakikinig, kumusta ang iyong puso? Masaya ka ba sa kalagayan ng iyong puso? Kung ang iyong puso ay mayroong mga hinanakit, mayroong mga galit, mayroong puot, for sure hindi mo ma-enjoy ang ganyang uri ng puso. Ang Diyos ay kumakatok sa iyong puso. Nag-aanyaya, come. Lumapit ka sa Panginoon. At ang Diyos ay magbibigay ng bagong puso. Magbibigay ng bagong buhay. At ang sabi ng Panginoon, I will take away the stony heart out of your flesh. Tatanggalin ko ang pusong bato. Mga kapatid, narinig natin minsan may awit ang sanlibutan, no? Na pusong bato. No? Ibig sabihin kaya nila nasasabi yan sapagkat alam ng mga tao na may mga pusong sadyang matigas. Pero sa Panginoon, mga kapatid, walang puso na hindi pwedeng lumambot sa kapangyarihan ng Panginoon. Nung ako po, mga kapatid, ay naroon sa pangangaral sa Muntinlupa, mga kapatid ko, nakita ko po doon ang mga tao na sa kanilang kalagayan, pinakita nila sa mundo ang kanilang tapang. Nandun sila, mga kapatid, sa kulungan, ngunit nung kanilang mapakinggan ang salita ng Diyos, nakita ko kung papaano sila ay lumapit, nagpakumbaba at lumuha, mga kapatid. Bakit?
sapagkat kaya ng Panginoon hipuin ang matigas na puso. Kaya ng Panginoon baguhin ang buhay ng tao. Yung mga tao na walang kinikilalang katwiran, walang kinikilalang kapangyarihan, walang kinikilalang pagpapasakupan. Kapag sila po ay hinipo ng kapangyarihan ng Panginoon, God is able to change their heart. Amen. Kaya nga mga kapatid, sa mga taong lumapit sa Diyos, mayroon tayong mga makikita na mga tao na nung araw, mga kapatid ko, sila po ay parang imposibleng mabago. Pero ngayon, sila po ay nasa mga gawain ng Diyos, naglilingkod na may malinis na puso, may tapat na puso. Purihin ang ating Panginoon. Katulad din po ni Apostol Pablo, alam natin na siya po ay dating persecutor. Siya po ay dating mang-uusig ng mga mananampalataya. Dating matigas ang kanyang puso. Ngunit nung siya po ay magkaroon ng encounter sa ating pong Panginoon, God changed his heart. Binago ng Diyos ang kanyang puso, binago ng Diyos ang kanyang buhay. At siya po ay naglingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Purihin ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Sa mga kaibigan natin, maaaring kayo ay hinuhusgahan na ng kapwa at sinasabihang mayroon kayong pusong hindi maganda o may masamang kalooban, masamang puso. Nais kong sabihin ngayong gabi na ang mensaheng ito ay nagtataglay ng katotohanan at ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon na kaya niyang baguhin ang bawat tao. Lamang dapat po tayong lalapit sa Diyos. Kikilalanin natin ang ating pong Panginoon sapagkat hindi natin ang Diyos makikilala sa ating kataasan. Mahalaga po na tayo magpakumbaba sa Diyos at isipin natin na itong Diyos na may lalang sa atin, Diyos na nagbibigay sa atin ng hininga, Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, ay siyang Diyos na makapangyarihan na pwedeng baguhin ang ating mga puso, pwedeng baguhin ang ating mga kaisipan, and ultimately, pwede niyang baguhin ang ating mga buhay. Praise God, purihin ang ating Diyos na buhay. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang mga taong may malinis na puso. Ang mga taong may malinis na puso ay mga taong dating makasalanan, nagsisi, tumanggap ng kapanganakan sa pangalan ng Jesu-Kristo sa tubig at Espiritu, mga kapatid. Tumanggap ng Espiritu ng Panginoon at ang puso ay naging malinis, hindi dahil sa sariling sikap, kundi dahil sa pakikiisa sa kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Iyan ang naglilinis ng puso, mga kapatid. Hallelujah. Alam nyo, sa atin lang physical na katawan, pag malinis yung katawan mo, masarap ang pakiramdam mo. Lalo na mga kapatid sa ating spiritual aspect ng buhay. Kapag malinis ang puso mo, masarap ang pakiramdam mo sa buhay. Amen. Lalakad kang panatag, may malinis kang puso, may malinis kang budhi. Amen. Hallelujah. Malinis ang iyong mga intention sa buhay. Lumalakad ka sa isang matuwid na landas na nagmumula sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang may malinis na puso, ang sabi ng Biblia, ay makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Anong ibig sabihin ng makikita ang Diyos? Mga kapatid, ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Makikita natin siya ng mukhaan. Hallelujah. Magpapakita ang Panginoon at makikita natin siya ng mukhaan. John 14 verse 1 up to verse 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also.
Ito ay pangako ng ating Panginoon. Na siya'y paruroon at ipaghahanda tayo ng dakong kalalagyan. At kung siya'y pumaroon at ipaghanda tayo ng dakong kalalagyan, ang wika ng ating Panginoon, I will come again. Ako'y muling babalik upang kunin ang mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon, upang kayo tanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ito po ay katotohanan na sinasabi ng Panginoon, we shall see Him face to face. Amen. Makikita natin siya, mga kapatid ko, ng mukhaan. Mapalad ang taong may malinis na puso. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, ang mga taong may malinis na puso, ang mga taong handang salubungin siya, mga kapatid. Itong mga taong handang humarap sa Kanya. Sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga taong marumi ang puso, ang mga tao, mga kapatid, na malayo sa Kanya, ang mga taong namumuhay sa kasalanan, ay hindi po, mga kapatid ko, magiging kagalakan sa kanila ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi po ng 1 Thessalonians 4:16 and 17, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of the archangel, and with a trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ang unang bubuhayin. Sa pagbabalik ng Panginoon, ito po ang magiging kaganapan. Siya'y bababa, mga kapatid. Hallelujah. At ang kanyang pagbaba, mga kapatid, mayroon pong kasabay na tinig ng arkanghel at ng trumpeta ng Diyos, mga kapatid ko. At ang mga namatay kay Kristo, yung mga mananampalataya na unang mga nangamatay, ang sabi ng Biblia, sila po ay unang bubuhayin. Kaya nga, sa mga taong may malinis na puso, na inabutan ng kamatayan, mga kapatid ko, namatay po ang mga taong ito na mayroon pong buhay na pag-asa. Amen. Ang mga mananampalataya na taglay ang malinis na puso, namuhay ng ayon sa Panginoon, nagsisi sa kanilang kasalanan at tinanggap ang kaligtasang ipinapanukala ng Panginoon Kristo. Mga kapatid, tinanggap nilang Espiritu ng Panginoon, nagkaroon ng malinis na puso, inabutan man sila ng kamatayan sa mundong ito, mga kapatid ko, hindi po yun katapusan, mga kapatid ko. Sila po ay naghihintay lang sa pagbabalik ng Panginoon, sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon, the dead in Christ shall rise first. Ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin na maguli. At ang sabi ng verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Tayo daw na nabubuhay, sabi ni Apostle Paul, ay aagawing kasama nila. Sino yung sila? Sila yung mga namatay kay Kristo na unang binuhay. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin, at ang mga nabubuhay na mananampalataya ay hindi na po makakaranas ng kamatayan. Ang sabi ng banal na kasulatan, we shall be caught up together with them in the clouds. Tayo ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Ito po yung napakabilis ang sabi ng Biblia, in a twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, mga kapatid ko, bubuhayin yung mga namatay kay Kristo at ang mga nabubuhay pa sa ating Panginoon, mga kapatid ko, ay aagawing kasama nila. At ang sabi ng banal na kasulatan, gagawin ito ng Panginoon to meet the Lord in the air. Tayo ay sasalubong sa Panginoon sa mga kahanginan. And so shall we ever be with the Lord. Sa ganito tayo ay sa Panginoon. Hallelujah, magpakailan-kailanman. Ito ang napakagandang pangako po ng ating Diyos, mga kapatid. Na sa ngayon nabubuhay tayo sa pansamantalang buhay, ngunit ang pangako ng Panginoon ay hindi pansamantalang buhay, kundi mabubuhay tayong kasama niya sa walang hanggan. Hallelujah, praise God. Kaya sa mga tumanggap sa Panginoon, naglingkod sa Diyos, mga kapatid, mapalad po tayo. Sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng malinis na puso.
Pinatawad ang ating mga kasalanan at tayo pinuspos ng kanyang Espiritu upang mabuhay sa isang malinis na buhay habang tayo naghihintay sa pangako ng Panginoon na kanyang pagbabalik. Abutan man tayo ng kamatayan, hindi po problema yon sa mga mananampalataya. Alam natin na ang mga mananampalatayang may malinis na puso, kapag inabutan ng kamatayan, mga kapatid, it's just a matter of time, maghihintay lang sa muling pagkabuhay, mga kapatid ko, kasama, praise God, hallelujah, sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Tayo'y bubuhay muli ng Panginoon and we shall be like Him. Amen. Ang Panginoon ay magbibigay ng isang bagong katawan. We shall be changed according to the Bible, mga kapatid. Hallelujah. Ito po'y lahat nakasulat sa banal na kasulatan. Praise God. At tayo nananampalataya na totoo ang pangako ng Panginoon. Sapagat itong katawan na may kasiraan, kailangan ito yung bihisan ng walang kasiraan. Ito po ay panglupa lang, hanggang dito lang to. Kaya ang katawang ito natatapos dito sa lupa. Pero ang pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan, na hindi po nauukol sa katawang ito, kundi ang Panginoon ay magbibigay, praise God, ng katawan na kung saan, mga kapatid ko, hallelujah, magmamana ng buhay na walang hanggan. Praise God. At habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pwede rin po nating makita, praise God, ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. We shall see God. God is moving sa buhay ng mga mananampalataya. Makikita natin ang Panginoon na pinagpapala niya tayo, ginagabay niya tayo, iniingatan niya tayo. Blessed are the pure in heart. Hindi pa man natin siya nakikita ng mukhaan, mga kapatid, ngunit nakikita natin kung paano kumikilos ang kanyang kamay sa ating pong mga buhay. Mga mananampalataya, alam natin bawat isa sa atin na mayroong testimony. May mga patutuo tayo, mga kapatid, kung paano ang Diyos kumikilos at nakikita natin ang kanyang pagkilos. Nakikita natin ang mga favor ng Diyos. Nakikita natin ang kanyang protection. Nakikita natin ang kanyang provision. Nakikita natin, mga kapatid ko, hallelujah, ang malayang pagkilos ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, sikapin natin na ang ating mga puso ay patuloy na maging malinis sa biyaya ng Panginoon. Sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat ito'y dinadaluyan ng buhay. Bakit sinabi ng Biblia na ingatan natin ang ating puso ng buong sikap? Sapagkat, mga kapatid, kapag tayo po ay namumuhay ng ayon sa katwiran ng Panginoon, naroon ang pag-iingat sa puso natin. Huwag tayong lumayo sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Ingatan natin ang ating puso sa kabanalan. Ingatan natin ang ating puso ng buong sikap. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na ang kasamaan ay muling makapasok sa ating puso. Minsan na nating pinagsisihan ang kasalanan sapagkat tayong lahat ay nagkasala. Ngunit ngayong natikman natin ang biyaya ng kabanalan ng Panginoon. Keep your heart with all diligence. Habang iniingatan natin ang ating puso, iniingatan natin ang ating buhay, iniingatan natin ang ating lakad, iniingatan natin ang ating future. Habang iniingatan natin ang ating puso, iniingatan din natin ang ating mga mahal sa buhay na nakakasama natin. Iniingatan natin, mga kapatid ko, hallelujah, ang ating influence. Ang malinis na puso ay nag-iimpluwensya sa buhay ng iba. Amen. Mapalad ang may malinis na puso. Ang malinis na puso, mga kapatid, ay ginagawang example ng Panginoon. Ang taong may malinis na puso, iniingatan ang kanyang sarili. Iniingatan ang kanyang puso kasama, praise God, hallelujah, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay naging mananampalataya, mga kapatid, we still have choice. Meron pa rin tayong pagpipili. Nandiyan pa rin ang temptation upang madungisan tayo kung hindi tayo mag-iingat.
Kaya mahalaga ang pag-iingat ng ating puso. Ingatan daw natin ang ating puso ng buong sikap sapagkat ito'y dinadaluyan ng buhay. Kung ang puso ay dinadaluyan ng buhay, sa isang malinis na puso, dumadaloy ang malinis na buhay. Amen. Sa isang mapalad na tao, mga kapatid ko, ang taong mapalad, amen, praise God, ay ang taong malinis ang puso. Kaya ang malinis na puso ay dinadaluyan ng mga biyaya at pagpapala at favor ng Diyos. Mararanasan natin, makikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Praise God. Kaya while waiting for the coming of the Lord, let us keep our heart with all diligence. Ingatan natin ang ating puso. Kapag ang temptation ay kumakatok, keep your heart with all diligence. Ingatan mo ang puso mo. Amen? Sapagkat ang taong nag-iingat ng kanyang puso ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ang taong nag-iingat ng kanyang puso ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Amen. Hallelujah. Kaya, ingatan natin ang ating puso. Mga mananampalataya, keep your heart with all diligence. Araw-araw na expose tayo sa sanlibutan. Araw-araw na expose tayo sa iba't ibang mga possibilities. Nandiyan ang mga temptation. But let us keep a heart with all diligence. Lagi tayong manalangin, Lord, bless my heart. Bless my heart with pureness or purity. Bless my heart with holiness. Amen. Ang Panginoon ay magpapala sa puso natin. Amen. Na anupat sa araw-araw ng buhay natin, masasabi natin, Lord, thank you. I am blessed. Thank you for blessing my heart. Amen. Hallelujah. Bakit? Ang pinagpalang puso ay nagdudulot ng pinagpalang buhay. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Ano pong hangarin natin sa buhay? Mga kapatid, kung mayroon mang pinakamagandang desire ang tao, ay ang hangarin na magkaroon ng pusong dalisay. Pusong malinis. Amen. Hallelujah. At ito mga kapatid ko ay magdadala sa atin ng isang buhay na pinagpala ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. Ngayong gabi, kumusta po ang ating mga puso? Maging honest po tayo sa Diyos at maging honest tayo sa ating mga sarili. Kung ating pong nakikita at nararamdaman na mayroong bagay na hindi maganda sa puso natin, pwede po nating ilapit sa Panginoon at hilingin natin, Lord, bigyan mo po ako ng malinis na puso. Purihin ang Panginoon. Sa mga sandaling ito, lalapit po tayo sa Diyos. Tatayo po tayo mga kapatid at aawitin natin ang isang awit. Pusong dalisay ang aking nais. Yan ba ang iyong hangarin, kaibigan? Kapatid sa Panginoon, wala pong pinakamagandang buhay kundi ang buhay na may malinis na puso. Salamat sa biyaya ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon magkaroon ng malinis na puso sa biyaya niya. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Yes, Lord God. Kapatid, kaibigan, yan ba ang iyong dalangin? Bigyan mo ako, Panginoon, ng pusong dalisay. Napagod ka na ba sa pagtataglay ng mga hindi magandang bagay sa iyong puso? Ilapit natin ang sarili natin sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, baguhin mo po ang aking puso. Bigyan mo po ako ng malinis na puso, Panginoon. Kaibigan, ang Diyos lang ang makagagawa ng bagay na yan. Kaya niya tayong bigyan ng bagong puso. Isang pusong dalisay. Isang pusong nagmamahal sa Diyos. Hallelujah, praise God. Sige kapatid, ilapit natin ating sarili sa Panginoon. Hallelujah, praise God, praise God, praise God.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus, minsan pa pusong dalisay. Pusong dalisay Blessed are the pure in heart, ang aking for they shall see God. Mapalad ang may malinis na puso, O Diyos, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pusong dalisay. Yes, Lord God. Yan po ang aming desire sa aming mga buhay. Mananampalatayang panatilihing malinis ang puso sa presensya at biyaya ng Diyos. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok. Nais namin ikaw ay parangalan, Panginoon. Yes. Ang malinis sa puso ay nagpaparangal sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Jesus. Isang pusong tapat. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ang tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong pangalan, sapagkat kami ay binigyan mo ng pagkakataon na mula sa aming mga pagkakasala, tinawag mo kami upang biyayaan ng malinis na puso. Salamat sa kapanganakang muli. Salamat sa biyaya ng pagsisisi at pagpapatawad mo. Salamat, Panginoon, na ikaw ang nag-formulate kung paano ang tao mapapatawad at malilinis ang puso. Salamat, Panginoon, na itinuro mo sa amin ang Acts 2:38 na ang makasalanan ay maaaring magsisi, magpabautismo sa iyong pangalan sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ang iyong Espiritu Santo. Salamat sa katotohanan na yan na aming naranasan. Naranasan ang pagpapatawad mo na nagdulot ng malinis na puso sa mga mananampalataya. Panginoon, gabayan mo po kami na patuloy na mamuhay na may malinis at dalisay na puso. Na habang kami nabubuhay, Panginoon, ang aming puso ay patuloy na punuin mo ng iyong kabanalan. Patuloy na pagpalain mo ang aming heart. Praise God, with pureness. Hallelujah, with holiness. Salamat po, Panginoon. Ilayo mo kami sa mga pagkakasala. Bigyan mo kami lagi ng tamang desisyon. Pagpapasya ng kabanalan ay aming yayakapin at ang kasalanan ay aming itatakwil. Sa pagkatunay po, Panginoon, na mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita ka ng mukhaan. Salamat, Panginoon, na habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, nakikita namin ang iyong malayang pagkilos.
sa aming mga buhay. Pagpalain mo ng patuloy ang bawat isa. Bless our heart, our soul, our spirit. Help us, Lord God, to love you more, to serve you more, and to live for you. Minsan pa, Panginoon, pinabalik namin sa iyo lahat ng kaluwalhatian, karangalan at pagsamba. Pagpalain mo ang bawat isang nakasama namin sa gawain na yan. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabing Amen. Hallelujah. Minsan pa natin purihin ang Diyos sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Amen. Hallelujah. At minsan pa, mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa gawain ngayong gabi. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you so much and God bless us all.